Ladies and gentlemen, I am Mr. I don't give a damn if you're a mister. If you fuck shit up, then I'ma diss your sister. If you fuck up, I'll get in the list, this gets up. The Felix came with the theme I never intended to be mean, but I mean pasensya. But your motherfuckers been to offer and just all the winner had the jaw strapped like you mister. Ladies and gentlemen, I am Mr. I don't give a damn if you're a mister. If you fuck shit up, then I'ma diss your sister. If you fuck up, I'll get in the list, this gets up. The Felix came with the theme I never intended to be mean, but I mean pasensya. But your motherfuckers been to offer and just all the winner had the jaw strapped like you mister. Ngayon, kakantahan ko na siya dito ng bong Marcos. Ngayon, kakantahan ko na siya dito ng bong Marcos. Hoy, nurse! 3 minuto na kami nandito, pero hanggang ngayon, hindi niyo pa rin inooperahan yung anak ko. Ano hinihintay niyo? Mamatay siya mula sa sakit bago kayo umaksyon? Misis, kumalma lang po muna kayo. Sorry po, pero hindi po kasi kami basta-basta nag-opera hanggat wala pong doktor. Hintay na lang po natin si Doktora Gina. On the way na po siya. Tinawagan ko na po. Eh, nasan ba kasi yung Doktora Gina na yan? Kanina pa kami nandito Nasaan ba yung Doktora Gina na pinagmamayabang mo? Ha? Nanonood ng sine? Nagwawalwal? Namamatay na yung anak ko! I'm here. What's happening here? Doktora Gina? Mabuti naman na dumating na kayo. Ikaw? Ikaw si Doktora Gina? Napaka-irresponsable mo. Alam mo, ang nararapat sa'yo mawala ng lisensya. Mamamatay na yung pasyente mo, Mamamatay na yung anak ko, and yet ikaw, chill lang? Ma'am, relax lang po kayo. Relax? Eh kung yung anak mo yung nasa kalagayan ng anak ko ngayon, ha? Makakapag-relax ka pa ba, doktora? Naranasan mo na bang mamatayan ng anak? Hindi ikaw ang mamamatay ng anak, kaya nasasabi mo yan. Doktora, excuse me po. Urgent. Operation for chest kabilang nervous stroke. Anak ko. Kaya kong sirain ang pangalan mo kung sakaling may mangyaring masama sa anak ko. Mrs., hindi ako Diyos at hindi ko rin hawak ang buhay ng anak nyo. Pero bilang doktor, gagawin ko lahat ng makakaya ko, mailigtas ko lang siya. Excuse me po. Doktora, alam ko naman po na magaling po kayong doktor. Pero sa kasong to, mukhang malabo na yata siyang mailigtas. Magtiwala ka lang, Nurse Bea. Gagawin natin ang lahat ng makakaya natin. Prepare all apparatus, please, and always check the heartbeat. Doktora, paano kung hindi na natin siya kayang iligtas? Clear. Doktora, wala na po talaga eh.
na nakakapunaw talaga sa aking mga mata. Ikaw lang ang pinakamaganda. Ginugusto kita, kung ako ay papalaring maging akin ka't hindi na ako hahanap ng iba. Napakaganda mo na malakas makaakit, para kang anghel na umaawit sa langit. Rods, tingnan mo. Sila na ba yan? Oo, sila nga yan. Jackpot ka, be! Ay, yayaman tingnan, no? Sabi naman sa'yo, di ba? Kaya nga na-appreciate ko na nag-set sila ng ganito eh. Siguro, baka gusto pa nila na mas makilala ako bilang mapapangasawa ng anak nila. Rods. Ay, hello po. Wag na. Hindi yan ang pinunta ko rito. Sino siya? Best friend ko po. Sumama po siya sa akin kasi gusto niya daw ko kayong makilala. Hello po. Pasok na po tayo sa loob. Kami na po bahala sa bill. Kakasahod naman po namin kanina. Hindi na. Hindi na naman ako magtatagal. Umorder na lang kayo ng sa inyo. Sige ho. Kanya. May konti lang naman akong sasabihin tungkol sa anak kong si Marvin. Huwag po kayong mag-aalala, tita. Alagang-alaga ko po siya sa bahay. Lumaki si Marvin sa may malaking tahanan. 3 ang yaya at nakakakain ng higit sa 3 beses sa isang araw. At nasusunod ang lahat ng mga gusto niya. At ngayon, independent na po siya. Marunong na siyang maghugas ng plato, marunong na siyang maglinis, maglaba, at marunong na din po siyang magluto. Which is not good for him. Po? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Rods. Hindi kita gusto para sa anak ko. Pero tita, nung kasama ko po si Marvin, sinabi daw po ninyo sa kanya na boto daw po kayo sa amin dalawa. Siyempre sasabihin ko yon. Wala eh. Mahal ka niya. At ayokong sumama ang loob ng anak ko. At ayoko rin hindi kami magkasundo ng anak ko nang dahil lang sa babaeng katulad mo. Kaya ako na ang nakikiusap sa'yo, Rods. Dahil ang gusto ko para sa anak ko, makahanap siya ng babaeng mayaman, katulad namin, katulad niya, at higit sa lahat, ay magiging masaya siya sa babaeng mapapangasawa niyang mayaman. And I made a research about you. Nasa hospital ang kapatid mo. And kailangan niyo ng pera, right? Makakatulong niyang milyon na yan kapalit ng pag-iwan mo sa anak ko. And please, hindi ito dapat malaman ni Marvin. O teka, saan ka pupunta? Ibabalik mo yung cheque? O pupunta ka dun sa kapatid mo para bayaran yung bill niya? So, after ng meeting natin sa client number 2, may meeting pa tayo sa Metro Manila, tama ba? Oo, tama. Ano gagamitin natin? Yung sasakyan ko na lang ba? Yeah. Dara. Rod, si Marvin.
Marvin? Hindi ko alam kung matutuwa ako muli na nakita kita, Rods. Matapos mo kong ipagpalit sa milyon ni Mami. Mukha kang pera. Manggagamit. Wala kang alam sa mga nangyari, Marvin. So stop judging me. Look at you now. Asensadong asensado ah. Monthly ba may income from Mami? Dara, halika na. Mukha kang pera. Pinagsasabi mo. Kung makapagsalita ka, parang alam mo na lahat ng pinagdaanan ng kaibigan ko, ha? O, ayan. Nasa loob niya ng checking pinagay ng mama mo. Kasama ng pirma niya. Hindi niya yan ginastos, Marvin. Hinayaan ng mamatay ang kapatid niya. Kaya wala kang karapatan para pagsabihan ng kaibigan ko ng ganon. Alam mo, sa totoo lang, hindi naman dahil sa mga magulang mo kung bakit kanya iniwan. Dahil yon sa mga nalaman niya tungkol sa'yo. Sa lahat ng pinagkagawa mo. At kung sino ka talaga. Ha? Anong sinasabi niyo?